Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Mga kaganapan sa Lilet Matias. Nagsimulang magbukas ang isang madilim na kabanata sa buhay ng magkapatid na sina Eira at Lilet. Magtapos magsampa ng reklamo si Lilet laban kay Eira upang hatiin ang mana na iniwan nila ng kanilang ina, si Attorney Meredith. Nagdulot ito ng matinding hidwaan. Ang hindi inaasahan ng marami, kabilang na si Eira ay si Lilet pala ay hindi nagsasagawa ng hakbang na ito para sa kanyang kapakinabangan. Sa kabila ng galit ni Eira, may malalim na dahilan si Lilet kung bakit niya ginawa iyon. Ang layunin ni Lilet ay protektahan si Eira mula sa anumang kasamaan na maaaring idulot ng kanyang magiging asawa na si Atty. Renan. Ang paghihimagsik ng pamilya. Hindi matanggap ni Eira na ang kanyang sariling kapatid ay magsasampa ng kaso laban sa kanya. Sa kanyang pananaw, para na ring pinaghihinalaan siya ni Lilet ng kasakiman, na ang tanging layunin niya ay ang yaman ng kanilang ina. Ngunit lingid sa kaalaman ni Eira, ginagawa ito ni Lilet upang siguraduhin na walang sino man ang magtatangkang manipulahin siya, lalo na si Atty. Renan na siyang nagpapalakas ng kanyang galit. Si Lilet, na hindi nagtitiwala kay Atty. Renan, ay nagsagawa ng mga hakbang upang maprotektahan ang kanyang kapatid. Ngunit tila hindi ito maintindihan ni Eira. Samantala, si Atty. Renan ay galit nang malaman na hindi lamang ipinagpatuloy ni Lilet ang kaso, kundi mas pinatindi pa niya ito upang hadlangan ang lahat ng maaaring mapakinabangan ni Eira sa mana. Ang lahat ng plano ni Atty. Renan na makuha ang mana ay napurnada dahil sa aksyon ni Lilet. Nang makita ni Eira ang galit ni Renan, siya ay umiyak at nagugulahan. Sa kabila ng lahat ng ito, ang mga kasinungalingan at pagpapalaki ni Atty. Renan ng mga issue ay nagpatuloy. At patuloy niyang pinapalakas ang galit ni Eira laban sa kanyang kapatid, si Atty. Renan, at ang manipulasyon. Habang tumitindi ang alitan, si Atty. Renan ay patuloy na nagsisilbing instigator sa hidwaan sa pagitan ng magkapatid. Patuloy niyang pinapalabas na si Lilet ay hindi kayang magpatawad at nagnanais lamang makuha ang lahat ng yaman ng kanilang ina. Sinusulsulan niya si Eira na ang tanging layunin ni Lilet ay durugin siya, kaya't nagsimula na namang magpalamon si Eira sa galit kay Lilet, habang patuloy na pinapalakas ni Atty. Renan ang kanyang mga kasinungalingan, pagdami ng alitan at pagpapabaya sa pagkakapamilya. Habang ang relasyon nina Eira at Lilet ay nauurong, si Lilet naman ay mas lalong nararamdaman ang sakit at lungkot ng pagkasira ng kanilang samahan bilang isang magkapatid. Simula nang dumating si Atty. Renan sa buhay ni Eira, ang kanilang relasyon ay naging mahirap at si Lilet ay nagsimulang maniwala na si Atty. Renan ang naging pangunahing dahilan ng pagkakabasag ng kanilang pagkakapatid. Hindi na nga ba maayos ang kanilang samahan habang si Atty. Renan ay patuloy na nagsusulsol laban kay Lilet? Ang masamang impluwensya ni Atty. Renan kay Tomas. Sa kabilang banda, tinuruan ni Atty. Renan si Tomas
ang kapatid ni Mia. Nakalimutan ang natitirang awa para sa kanyang kapatid. Pinasimulan niyang sirain si Mia sa pamamagitan ng paghahanap ng mga ebidensya na magpapahina sa kredibilidad nito sa korte. Gayunpaman, nagdadalawang isip si Tomas sapagkat si Mia ay hindi lang isang estranghero. Siya ay kanyang kapatid. Ngunit dahil sa presyon at pagsang-ayon ni Atty. Renan, nagsimula na siyang sundin ang mga utos, kahit na ang mga ito ay labag sa kanyang kalooban. Pagsabog ng galit sa korte. Pumunta si Lilet sa bahay ni Mia at dito niya nalaman na nakakuha na si Mia ng isang testigo na handang magsalita sa korte tungkol sa lupa. Inisip ni Lilet na magiging makatarungan ang laban sa korte, ngunit hindi nila inaasahan na magpapakita ng maduming taktika si Atty. Renan at Tomas sa mismong korte. Ginamit ni Tomas ang mga personal na issue ni Mia upang sirain ang kredibilidad nito. At si Atty. Renan ay hindi rin nagpahuli. Pinagkaitan niya ng hustisya ang kanilang testigo. Pagkatapos ng hearing, labis ang sama ng loob ni Mia sa kapatid niyang si Tomas. Sa halip na magtulungan silang magkapatid, ipinagkibit balikat pa ni Tomas ang mga personal na issue ni Mia at ginamit pa ang mga ito upang manalo sa laban. Ang tagumpay ni Atty. Renan ay isang hakbang na tumama sa samahan ni Mia at Tomas. Sa wakas, nagsimula ng magduda si Mia sa kanyang kapatid, si Renan at ang huling laban para sa mana. Sa kabila ng lahat ng nangyari sa mga plano ni Lilet upang protektahan si Ira ay hindi nagtagumpay sa mga mata ng kanyang kapatid. Si Lilet ay tumanggap ng petition for temporary restraining order mula kay Lilet na nagpapakita ng handa ng ipatigil ni Lilet ang lahat ng ari-arian ng kanilang ina. Hindi matanggap ni Ira ang mga hakbang na ito at lalong niyang itinuring si Lilet bilang hadlang sa kanyang buhay. Ang pagwakas ng laban ng magkapatid. Habang tumitindi ang galit at tensyon, nagtatanong ang mga tao, magkakaroon pa ba ng pagkakataon para maayos ni Ira at Lilet ang kanilang alitan? Magsusuri ba si Ira sa mga mali ng kanyang kasintahan, si Atty. Renan, at malalaman ang lahat ng kasinungalingan na ipanapakalat nito? O tuluyan na nga bang masisira ang relasyon ng magkapamilya dahil sa kasakiman at intriga? Sa mga susunod na kaganapan, magbabalik tanaw tayo sa mga hakbang na ginawa ni Lilet na hindi para pahirapan si Ira, kundi para protektahan siya sa mas malupit na kapahamakan. Ngunit hanggang nandyan si Atty. Renan, patuloy na magiging balakid sa kanilang relasyon. Tulad ng sinabi ni Lilet, wala akong ibang layunin kundi ang iyong proteksyon. Ngunit masusumpungan kayo, kaya ito ni Ira sa kabila ng lahat ng kalituhan at kasinungalingang ipinapakalat ng mga nasa paligid nila. Iyan ang dapat abangan sa mga susunod na kabanata sa Lilet Matias. Yan nga mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Lilet Matias. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.